Na Nakasuksok na ko helmet ko gani, nakasuksok na ko helmet ko. Kaya masaka na ko sa motor. Kaya usually gang kasi Roy siya kon. So okay. start masaka na ko sa motor. Ang motor ang gindumog ko nila. Ti si Roy nag-isol. Ginbawa mo na to, ginpulian ko nila sumbag. Sumbag ko nila, pero hindi man sa lawas. Kaya nag-apok na ako ng helmet mo. Ganun naka-helmet ko. Ulo ko gitong gusto nila nga i-goon bro. Sugatan ang kilay, ilong at bibig ni Flo Hervias, isang radio black timer at veteranong broadcaster sa isang radio station sa Iloilo City matapos bugbugin ng mga hindi pa nakikilalang sospek sa Luna Street, La Paz, Iloilo City pasado alas 10 kaninang umaga. Ayon kay Hervias, katatapos lang nila sa kanilang radio program at sasakay na sana ng motorsiklo pauwi. Ngunit bago pa sila makasakay ay bigla na lamang sila nilapitan ng 3 lalaki at binugbog. Hindi naman nasaktan ang kasamahan nitong kapwa radio black timer. Kasalukuyang nagpapagaling sa isang ospital sa lungsod si Hervias. Nag-iimbestiga na ang Iloilo City Police Office upang matukoy ang pagkakakilanlan ng 3 sospek at kung sino ang nasa likod nito. Mang aton man talatapan sa Public Information Office, kag Office of the City Director nag-coordinate naman sa tanan naton nga mga media practitioners diri sa siyudad sa Iloilo regarding sa ilang mga concerns sa security kag safety nila kung may mga aragid man. Sa Lunes, magsasagawa ng security dialogue ang Iloilo City Police Office sa lahat ng media personnel sa lungsod upang bigyang pansin ang kanilang mga hinaing sa seguridad. Kinundina naman ng National Union of Journalists of the Philippines, Iloilo Chapter, ang ginawang pag-atake kay Hervias. 3 araw lang mula nang pinatay naman ng riding in tandem criminals si Percival Mabasa na mas kilala bilang Percy Lapid. Muling nananawagan ng grupo sa pulisya na tuparin ang assurance nila na bibigyan proteksyon ang mga mamamahayag. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.